Pinky Willard, mga kaibigan, nakausap po natin kanina ng personal habang nagkakape dahil medyo kalmado na nga ngayon si Senate President Alan Peter Cayetano. Marami siyang nabanggit pero marami din doon ay hindi pa pwedeng isiwalat hanggang hindi pa siya nakakasigurado. Pero natutuwa po tayo dahil pinayagan po niya ang kanyang bagong Sergeant at Arms na ating makapanayam tungkol sa timeline kung bakit nagkabarilan, bakit kinailangan ng barilan, sino yung nasa kabilang bahagi ng mga armas. Si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ay narito. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am Corina, at magandang gabi din sa ating mga kababayan. Unahin na po natin kung bakit po nabanggit po sa akin dito kanina na mayroon na pong mga staff na tila nakakaalam na may mangyayari. Kasi ang nangyari daw dito ay mayroong mga senador na nag-abiso sa mga kapwa senador na parang binibigyan na sila ng babala na umuwi ka na, umuwi ka na. At ito hindi lang nangyari sa isang senador. May iba pang mga nakakuha ng tawag o text na sila daw ay binabalaan na maganda siguro umuwi ka na. Bakit po ganon? Alam po, Ma'am Corina, since morning of yesterday, we have been constantly receiving reports na the NBI will forcibly serve the warrant to arrest Senator Bato. And then towards the afternoon po, na-confirm po namin through our CCTV and myself, when I went down, nakita ko po na may presence na po ang mga NBI dito sa premises ng Senate. Ito po yung kinikwento ninyo sa akin na it is very irregular that the NBI would conduct checkpoints around the Senate. Tama po, ma'am. It's very irregular. Saka normally no po, if the NBI would come here, they will have to coordinate with us. Pero on that day po, since in the morning, wala po kaming na-receive na coordination from the National Bureau of Investigation. Ayun, kaya tinatanong ko rin kasi si Ginoong Aplaska kung bakit kinailangan na sila'y armado. Kasi nga daw, mayroong banta na parang inaabangan. Yung nalaman ko po, nung ako'y bumaba doon sa common gate namin sa GSIS, nakausap ko po yung General Manager ng GSIS, kinonfirm naman niya sa akin na nag-request po sila ng augmentation from the National Bureau of Investigation para tulungan po silang i-secure yung premises ng GSIS. Premises ng GSIS, pero eto na, yung punto ng nagkabarilan kasi nagka-enkwentro na pala. Ano po yung paglalahad ng timeline noon? May napansin po daw kayo na parang nagpipilit pumasok? Doon po sa aming CCTV, nakita po namin na mayroon ng mga armado talaga na ano. And so, I reported the information to the Senate President at nagpaalam po ako sa kanya na I will have to go and check kung totoo talaga. With armed Marines? Yes po, nag-assemble po kami ng aming quick reaction team to include the Marines and the PNP. At pumunta po kami doon sa second floor emergency exit. At malinaw naman, nalinawan naman tayo ni Ginoong Aplaska na ang Office of the Sergeant at Arms of the Senate, they do really have Marines in their office. Tama po, ma'am. The Marine contingent po is part of our regular security force dito po sa Senate. Has it always been that way? Dati pa po bang ganun? Nung dumating po ako dito, the first time I was designated sa SAA, inabutan ko na po na mayroon pong Marines dito sa loob. I see. Okay. So bakit po, kayo po ba mismo ang nag-fire, nagpaputok ng unang beses? Tama po, accurate naman po ng yung report ng NBI na kasi po nung dumating po kami, nakita namin na mayroon pong mga armadong tao at nakita namin na ano po sila, yung may mga ano po na NBI. Pero challenge po namin sila kung sino sila, sumagot naman po sila na NBI. And then, as part of our procedure, binigyan ko po naman sila ng verbal warning ba ilapag po yung kanilang mga baril. And then? And then, pero nakita po namin na instead of heeding our verbal warning, tinaas po nila kanilang mga baril. So, that prompted us to fire the warning shot. The warning shot was not intended to harm anybody. Hindi po, sa taas lang po.
Hindi kaya merong tatagos yun at merong matatamaan sa taas? Hindi naman? Wala na wala pong bubong na. dun sa labas. Nasa ledge po ito. I see. Okay, just trying to make sure that Hindi there po. was no harm intended. Nung hindi po nila binaba ang kanilang mga armas, nag-firing shot, nag-warning shot po kayo, ano po ang susunod na nangyari? After po ng warning shot, na-surprise po kami dahil nag-fire back po sila sa amin. So nag-withdraw po kami ng konti. Then tuloy-tuloy na po ang exchange of gunfire. Medyo nakakapagtaka po yun, ano? Dahil kung sila po'y talagang accredited NBI, you're all on the same side Yes po. of this government. Bakit hindi na lang po nila sinabing, NBI kami, wala kaming gagawing masama or something like that? Tama po. Yun naman po ang normal. And besides, ulitin ko po, wala po silang coordination bakit po nandito sila sa premises ng Senate. Nung una po ay itinatanggi ng masidhi, no, at madiin ni Ginoong Matibag, NBI Director, na mayroong presensya ang NBI sa loob mismo ng Senado. Bakit po kayo nahihirapang tanggapin na ito'y kapanipaniwala? Dahil po, based on our information, saka na-confirm din namin sa aming mga CCTV and physically po, nakita namin ang presence ng mga armed NBI agents dito po sa paligid ng Senate. At paano po natin na-establish na taga-NBI po talaga, yung grupong yon? Meron po silang mga uniforme, meron po silang mga ID. Ganun. Okay. Ano po yung tactical bag? Meron po daw tactical bag na nandito na sa loob to begin with. Pagkatapos po ng exchange of gunfire po, medyo nagkaroon ng lull. At dumating naman yung reinforcement na ni-request namin kay Chief PNP. Sila na po ang nag-clear ng area. At doon po nila na-recover yung tactical bag. Ito pong nahuli ninyo na nag-iisang gunman, yung kasamahan po niya nakawala. Yun po, nung nandito na po yung tactical team ng PNP, nakita po nila yung taga-NBI na gusto sanang i-recover yung tactical bag. Yun ang kanyang binalikan. Tama po. I see. Okay. So, paano po natin na-establish na talagang taga-NBI po itong gunman na ito? Unang-una po, umamin po siya sa mga PNP na siya ay kasama po ng mga NBI. Okay. So, parang nag-iba na rin po yata ang sinasabi ngayon ni Director Matibag. Inaamin po niya na tauhan po niya ito? Tama po, sinabi naman niya na driver daw. Narinig natin sa mga balita po na driver daw ng isang ahente nila yung nahuli namin. Driver na isang ahente pero armado? Yung pong driver. nahuli po namin, hindi po armado nung nahuli. Okay. Nung nahuli ay hindi Yes, armado. yes. Protective custody, konti na lang. Protective custody. Ito po ba ay nasa batas? Ito po ba? Ano ba itong protective custody na ito kay Senador De La Rosa? Ito naman po ay sa aking pagkakalam ay in-offer ng Senate para magkaroon po ng protection si General De La Rosa para ma-exhaust po yung kanyang exercise ng all legal and administrative remedies. At wala po kayong kautusan na siya'y pigilan kung siya man ay aalis ng building? Hindi naman po sila arrested ng Senado. So, kumbaga malaya sila? Malaya po siya na umalis. I see. Kung gusto niya. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming Thank you very salamat much din po po. sa pagpapaunlak. Sergeant at Arms dito po sa Senado, Aplaska. Thank you po. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.